Game, game, game! Let's go! Na-excite ako, game. What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my chops? At welcome back sa isa namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Tikas Channel! Ay, syempre nagbabalik muli si Madam na may allergies. Pero bago lahat, mag-special shoutout tayo, no? Special shoutout Bert Roman. Nag-comment siya sa Battle Hatol sa Facebook. Episode 19, Krega versus M-Side. Sabi niya, sino pinaka-pogi sa flip top bukod sa akin? Sabi niya. So, tinatanong ba yan? Matik na to. Siyempre, ang pinaka-pogi sa flip top ay si Boss Enigma. Arikyusan lang sa kalam. O yan, next comment. Ito, dito ako natuwa. Kasi nakahanap ako ng, kapitbahay. kapitbahay. So, dito tayo, punta tayo sa YouTube naman. Yan. Sabi ni Yoshimitsu. Yes, Hapones. So, Yoshimitsu 26 F5U. Sabi niya, taga Batasan Hills pala, madam. Sabi niya, kayo siguro mga kaaway namin dati. Taga Payatas A ako eh. Dami talagang tambay sa QC. Kasi yung Batasan Road, mataas siya na area. Kasi typical na hills, Batasan Hills. Kaya siya Batasan Hills nung history niyan, dati talaga bulubundukin siya. Tapos eventually dumami yung bahay, naging patag na. So, kami yung mataas na area and then yung Payatas, pababa sila pa yung slope ng hills. May daan na naman ng daan. Steady ko nga muna to. Steady ka lang. Kami, Batasan Hills, Batasan Road, and then Payatas, sila yung pa-slope pababa. Tapos yung area nila, yun yung tapunan ng basura. So, imagine niyo kung yun yung tapunan ng basura, ang baho-baho doon. Tapos kinukwento niya na na kaaway. Palagi nga talaga magkaaway yung mga taga-Batasan sa taas, tsaka yung mga taga-Payatas sa baba. So, ang nakakatawa doon, dahil mataas din yung bahay namin, second floor, kitang-kita yung kalye. So, makikita mo yung mga nagrarambulan sa gabi, yung gano'n. So, basically magkaaway talaga, pero hopefully sana ngayon hindi na, di ba? Para sa kapayapaan na lang ng mga kabataan. So yun talaga palagi. Pero hindi ako nakikisali, nanonood lang ako. Nanonood lang ako ng mga nagugulpihan, pero hindi ako sumasali. Yung mga pinsan ko, yung mga utol ko, yung isa, yung pangalawa yung sinundan ko, yun ang mata ko sa mga ganyan eh. So, fast forward, kung tubong Payatas ka, di nakanood ka ba ng event namin? Kasi nagpaliga kami noong 2013. Pakita ko sa yung pictures. Yan o. So, noong 2013, nagpa-event kami ni Boss Tigas ng flip top. So, All-Star Katarungan. So, yun, mga bata, junior division, mga elementary, tsaka mga high school. Tapos, kasi ganito nangyari niyan, naginuman kami isang gabi. Ayan, kasama ko yung mga utol ko. Tsaka may isa pa akong utol na nasa barko. Ka-Skype namin siya. So, basically, itong event na to, dahil din sa utol ko at kay Boss Tikas na babalik na dito sa Amerika. Ito yung mga time na kinakasay yung laban ni Batas versus Tikas. Kaya parang nagkakwento kami, lalabanan mo. Kasi nagpaparinig si Batas kay Tikas back then. Ewan ko naalala niya, pero kami, ito kaya kami nagpa-event sa lugar namin is dahil kay Batas, basically. So, yun. And then, inuman kami, kwentuhan, pa-event tayo, ganyan. So, eto talaga, kwentuhan lang lalaseng. So, hindi namin akalain na magiging successful yung event kasi ilang araw lang namin to ginawa. So, gabi, nagkwentuhan kami na pa-event tayo sa isang araw. So, kinabukasan pilansya, nagsulat, handwritten nga lang yun handwritten ni Boss Tikas na All-Star Katarungan, Flip Top League, something ganon. Hindi ko na maalala yung eksaktong pangalan ng event na yun. Pero, mostly, mga tropa lang talaga to. At etong event na to ay talagang naging successful dahil sa mga tropa ang tumulong. Sino may gamit, nag-provide, sino may mga alam mo yun, talagang nagtulong-tulong lang kami dito ng mga tropa. Kaya, sobrang saya na
in a way na, alam mo yun, nakakapag, ng damdamin. Kasi, nagbigay kami ng opportunity sa mga bata na, ilabas yung talent nila. Kasi sobrang, di ba, prime to nung Flip Top, sobrang as in talaga. So, mga bata, and then meron ding mga high school. Tapos, isa sa naging rule namin is, bawal magmura. So, syempre, hindi rin naman lahat mafi-filter yon, pero at least, nagbigay kami ng standard na kung magpapa-event kami, walang mura. Kasi mga bata yung mga, namin. So, kung nandito ka, so, nagkita na tayo, di ba? Di ba? So, sana, kung hindi pa, sana sa susunod na taon, di ba? Baka makapagpa-event kami. Why not? So, subukan ulit namin, di ba? Yeah, so, successful kasi, di ko alam na maraming pupunta. Kasi, nagpaikot lang kami. So, ngayong gabi, nag-inom kami, nagsabi na magpa-event tayo sa isang araw. Kinabukasan, sumulat lang sa papel, nagpaskil lang ng isang bond paper, and then nagpaikot lang ng mga tropa sa Freedom, sa Tribo, sa di ko alam kung nakababa dyan sa inyo, sa Payatas. So anyways, baka kapitbahay mo yung tita ko, taga Payatas siya, yung isang kagawad si Castañeda, diba? Auntie ko yun. So, yun, ang saya, diba? Ang saya lang maka sa squatter, diba? So, yun. Alam ko sino yung mga solid mong tropa. At saka, tropa ko nga si EJ Power. Joke lang. Hindi yan si EJ Power. Hindi yan si EJ Power. Kamukha no? Kamukha ni EJ Power. So, yun. March 2013, kung hindi ka man nakapunta or baka narinig mo, nagpa-event kami ni Boss Tikas bago siya bumalik dito sa US nung time na yon. So, yun. Legit, di ba? Legit. Legit naman si Madam na flip topper, di ba? Di man ako naging tuluyang MC. Pero, behind the scene, nakasuporta kami sa kultura ni Boss Tikas. Di lang kami ganun kaingay. Lang kami, tahimik lang kami. So, yun ang eksena namin. Sana, ang saya-saya talaga. Ang saya talaga magpa-event. Kumuha naman ako ng training ng Event Management Services, NC2, sa Rizal. Ang kaso mo nga lang, wala pa to sa katotohanan na doon kasi inuman lang to eh. Inumang lang to eh. Yung nagdilatag lang namin to nung inuman. So, ang saya. Ayan, ang dami ko naman doon, dami ko naalala. So, thank you kapitbahay ka pala kita somehow, diba? So, kung isa ka sa nambabato ng EBAC, diba? Yun yung yung mga panlaban nun yung mga taing naka-plastic, diba? So, yun, ang saya, diba? Saya maging bata sa squatter. So, yun. So, naalala ko, gusto kong i-shout out tong lahat ng mga tropa namin sa hindi pa to kompleto. Shout out All-Star Katarungan, Barangay Batasan Hills, mabuhay kayo, at where you from, home? Where you from, home? Raise a flag, home, taga saan ka? Where you from, home? Raise a flag, home, taga saan ka? Where you from, home? Raise a flag, home, taga saan ka? Where you from, home? Raise a flag, home, taga saan ka? Growing up in Batasan Hills, where the hustle's real, politicians making moves, you can feel the deal. Sandigan Bayan, House of Congress, right off the street, rallies and debates, every day they meet. Circle place with a political face, protests in the air, you can see the trace. From the childhood days, I remember the sound, people standing up, voices all around, walking through the streets, memories in the breeze, stories of the past carried by the trees. Elections, reflections, banners in the sky, hopes and dreams rising high, never die. Community tied through the day and night, facing every challenge, ready for the fight. From the school, your loves to the rallies loud, Batasan Hills, we stand proud. Where you from, home? Rise and flag, home, taga saan ka? Where you from, home? Rise and flag, home, taga saan ka? Where you from, home? Raise a flag, home, taga saan ka? Where you from, home?
Marikita. Game. Refresh lang tayo ng konti nung nakaraang laban ni Katana, no? Katana versus Mirage, di ba? Nag-notes ako eh. So, isa sa napahalagahan ko yung practice what you preach. Kasi sinabi niya doon na yung mga nangangaral pa yung problema. Eksakto, di ba? Eksakto. Kaya nagpahinga ako sa relihiyon eh. Kasi ang hirap yung mga nagpipreach pa yung hindi makapag-practice ng pinipreach nila, di ba? Anyways, so yun. Ang ganda rin yung sa round 1 yun. Kasi yun yung nagustuhan ko sa round 1. Sa round 2, na sobrang solid yung reference niya ng about sa Pempem. Sa Pempem na nagbabasa. Gustong gusto ko yun kasi alam mo yun, para sa akin may deeper meaning yun. Gusto kong makagraduate yung Pempem na yun kasi masipag siya magbasa. Diba? And then, round 3, ang ganda nung setup. Grabe. Nagandahan ako sa setup nung istorya niya ng Dubai na tapos hotdog na pinakain ng hotdog na nabuhangin. May social awareness siya kasi 'di ba yung mga nagtatrabaho ng mga OFW sa Dubai, sa mga Middle East na countries, 'di ba minsan umuwi na lang din sila na bangkay. So may ano to eh, may sapak sa ano eh sa ating ano eh 'di ba lipunan. 'Di ba? Ang ganda noon. Ako napapahalagahan ko yung mga ganung bagay kasi nga depende naman eh, 'di ba? Depende yung impact nun sa atin kung saan tayo lumaki. So dahil lumaki ako sa Sandigan Bayan, sa COA, sa House of Congress, ito yung may malaking impacto sa buhay ko, yung human rights, 'di ba? Yung mga usapin, panlipunan. Kaya yun yung may impact talaga ng todong-todo kay Madam. Yun. So kay Mirage naman nagustuhan ko yung kumusta pa lang, alam mong mangungutang, di ba? Minsan ngayon, hindi mo na alam kung yung kaibigan mo ba talaga kinukumusta ka ng sincere o uutangan ka, di ba? So, yun. Pulot. Gusto ko yun, pulot. Aral yun, di ba? Na, kumustahin mo naman talaga ng kamusta. Hindi yung mangungumusta ka kung kailan mangungutang ka, di ba? So, yun. Kung kailan may kailangan ka. Tsaka, ang ganda rin ng nung escalator na tumigil pero naging hagdan, 'di ba? Kumbaga to escalator siya kapag umaandar siya. Pero kung huminto man siya, magiging hagdan siya. Ibig sabihin, huwag ka pa rin titigil na meron kang silbi or meron kang ibang gamit, 'di ba? Ganda rin nun. So, yun. Yung mga napahalagahan ko ng bonggang-bongga sa laban ni Katana at saka ni Mirage. So, ngayon, tantararan, isa pa tayong Katana. Yes, may bagong nilabas. Bagong pinost yung flip top, kaya isa pang Katana. Hit me baby one more time. Let's go. Pause Enigma! Flip top community, shout out, mabuhay kayo, at makikireact lang po si Madam. Tabi-tabi po. Yes. Let's go. Let's do this. Flip Top, Vuelta Balentong 11, nandito pa rin, Metro 10 Pasig, patlong laban na ng gabi. Shoutout sa Pasig LGU, shoutout sa Metro 10 Pasig sa pagtanggap sa amin dito. Lahat ng mga represent collab, Extreme Gaming, Primo Gaming, Extreme Cash, at lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top, magigay para sa parating natin laban, oh. Shoutouts Crown, shoutouts Hype Beat, shoutouts sa Black Manila, shoutouts sa High Minds Clothing, lahat ng mga bagong labas natin. At syempre, Flip Top official merch, silipin nyo yan. Ito bagong labas rin natin, mga MC collab naman. Side shirt, meron tayong M-side shirt, senior shirt, silipin nyo yan. At sa kanan ko, Antipolo represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para ay Mada Baliw. Panaginip kinilusan din. Thank you. Alam ko. At sa kaliwa naman, Las Piñas represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para ay Katana. Lubang meron sa'yo, bakit? Shoutouts Black Manila. Nanalo ng Coitos, si Mada Baliw. Pinili mo na si Katana. Tig 2 minuto dapat to. Pahinga natin, unang banat, Vuelta Balentong 11. Katana. Yo, check! Out, gang! Wala nang intro, sumali to sa Family Feud. Napakabobo mo, tang ina. Tinanong ka, ilan ka siya sa isang motorsiklo, ang sagot mo, 5.
Kalong sa kaliwa, kalong sa kanan. Tigisa sa likod at harapan. Pinagkasya yung 5 sa motorsiklo, wala bang palakpakan dyan? Hoy, bobo. Ang pangit mo naman maging move it. Tangina, kawawa ang kas mo. Pag may nag-book na isa, sasabihin niya, wait lang mama, antay pa tayo ng 3. Absent-minded ang puta. Hanggang TV pa na ikapalpakan. 5 kasya sa isang motorsiklo, kaka-tricycle mo yan. Oo, may tricycle to. Niyabang niya ay saki. Nagtatrabaho daw siya ng may dangal. Ang bilis niyan tumanggap ng bayad pag magsusukli na ang tagal. Humahawak pa yan sa rosaryo bago i-start yung tricycle. Kala mo ang banal. Pag namukha naman niyang di taga doon yung pasahero, sinisingil niya ng mahal. Kupal. Inad ko to sa Facebook, ginadla ko din. Baka sakaling maalala mo pa yung mukhang to. Nalimutan mo nang ako nagturo sa'yo dati kung paano gumanto. Lagi ka pang binubuli ng So, si Manda Baliw yung tinutukoy niya na unggoy na tinuruan niyang gumanon. Galing na, connected dun sa last niya. ibang gorilla nun. Kaya mo kami iniwan sa gubat, alam ko. Lagi kang tinutokso ng mga batchmate mo nun kasi ikaw lang yung gorillang kalbo. May tampo to sa akin, di ko kasi sinuportahan. Paano ba naman ang imposible ng gusto? Napanood mo lang yung Planet of the Apes, kala mo na agad walang imposible sa mundo. Masyadong mataas tingin mo sa sarili mo. Di lahat kaya mong ma-accomplish, tanga. Tingnan mo, ang tagal mo na sa kapatagan, naging Jabberwockies ka ba? Gago ka. Boss, Rizal ulit. Sa Las Piñas, mga wala bang kadala-dalayan, pwede na ulit sigurong bigyan mo ang nakamove on na naman si Rafian kay Slakwan. Gusto nyong ubusin namin kayo dyan sa Rizal? Tanginang mga bonjing na to, taga-antipolo, pero pag may binyag, mga naka-long sleeves kayo, kupal. Ano bang meron si Manda Baliw? Madaming punchline, nahigit kalahati, tunog di pinag-isipan. Sawang-sawa na ako makitang manalo ka nang walang binibitawang pandiinan. Ang tumatanggap ng talo, yung mas magaling, tila hindi na to pagalingan. At ang binibigyan ng parangal, yung walang katangi-tanging katangian. Pero di mo kailangan pag-igihan. Di ka tatanggalin dito ay di ka magpakita ng husay. Tanggap ko nang mahilig talaga mag-alaga si Enigma ng mga mukhang demonyong walang sungay. Si Saito nga, inampun niya dati di ba boss? Diba? Ano ba bang gusto kong patunay? Si Bada nga isipin nyo, sinali niya pa dating isa buhay. Sana all mga mukhang badyaw. Pero hindi, wala akong pake. Madami akong meron na wala yan. Kaya mo lang magsakay ng 5 sa motorsiklo, di mo kayang sagasaan. Kung dati ikaw lang yung gorilla na kalbo, na ngayon matunog na yung pangalan, ako naman sa atin yung nag-iisang gorillang may buntot, ganun pagsayan. Pwede kang magpatawa buong battle. Since kahit baduy tinatawanan, ginawa ko na din yung last battle. Sa akin di pilit yung halakhakan. Pwede ka mag-predict ng mga angle, kung saan kita balak na butasan. Pero kung paano kita papatayin, yun ang di mo mahuhulaan. Ang lakas nun para sa round 1. Ganda nun. Gusto ko yung yung strong ka nag-start. So, kailangan panindigan mo yon na dapat yung round 3 mo, it's either mas matapatan mo or malagpasan mo, 'di ba? So, yun. Ang lakas nun, yung papatayin mo na hindi mo alam kung paano ka niya papatayin. Ganda nun, no? Hindi ka niya binigyan ng clue. Kasi, most of the time, sinasabi kung paano papatayin, 'di ba? So, ito. Guess what? 'Di ba? ¿Por qué no? Game. Ang galing mo. Tinitira pa pagpa-family feud ko. At least ako merong TV guesting. Malay mo, soon, kunin na kayo ni Poison 13. Kahit mamali-mali yung sagot ko doon, marami pa rin akong tamang sagot doon, dude. At yung idol mo ngang undefeated na si Mot, tinalo ko sa Family Feud. Yo,
ka na sa likod sa harapan pagbabalik ni Manda B. Sana lahat ay mag-enjoy. Mga girls and boys, let's cheers, mag-rejoice. Yo, Vuelta Balentong, make some noise. Hoy, pangit. Hindi mo malaman kung source ba o asset. Harlem pag nagagalit. JD pag nakagamit. Empoy pag nagdiet. Almoralde pag nag-ahit. Puking ina ka. Nanay mo na nga lang tumatawag sa yung pogi, nagsisinungaling pa. Ang dami ng pangit sa flip-top, nakuha mo pang dumagdag. Boy, mukha kang burat na may bulbul na buhaghag. Akala ko talaga yung nakalaban ni Lip Cram to. Yung nagsabi ng, baha, asa na ba ako? Guard, may baliw dito. Yun yung huling sabi mo, pwes. Iba yung baliw dito, sige magtawag ka ulit ng gwardya pagkat delikado tong baliw na to na nakawala sa Manda. Baka kayo pa nung guard pa alisin ko. Ako'y hindi easy. Mahihirapan sa akin ng guards parang mga skater sa BGC. Katana, katangahan. Ang maglagay ng sandata sa ngalan, only stupid will do that. Walang matala sa'yo. Yung bigote mo lang na malaalambre yung nakakasugat. Halatang bihira maligo ah. Oh. Halatang bihira maligo to ah. Oh sheesh. Medyo malansa tong espada. Swordfish. Halata ding gumagamit itong mapurol na katana na to. Siyempre, para tumalim at ako'y masugatan at masulatan, kailangan pa maghasa sa bato. Nagpapatawa ka din pero di tayo pareho. Jokes ko diretso, habang jokes neto, dami pang paligoy-ligoy no? Idadaan pa sa mahabang kwento. Hindi straight to the point, parang nagkatitigan si Jonas at Jan Leo. Wala nang argumento, ako ang mas perpekto. Alam mo ba, nung una kitang nakita, muntik na kitang sabitan ng sampagita. Pero alam mo, bagay din sa yung maging Judas Barabas. Kasi para kang demonyo sa altar, mukha kang Santo Ninyong Satanas. Dinadamay mo sa batil ang Diyos, tapos tuwan-tuwa ka pa. Hindi mo lang siya binastos, ginaya mo pa yung hairstyle niya. Lapastangan ka, katana. Ba't kailangan mo pa siya isama? Confident kang idamay sa batil ang Diyos porket alam mong hindi siya nagdedemanda. Nagpapanggap ka ding si Jesus. Sus, di kayo pareho. Minus point sa langit, plus point sa impyerno. Ginagaya mo ang Diyos, wala kang maluloko dito. Katana, walang Diyos na nakapustiso. Putang ina mo, Gengo. Isa kang hangal. Kung ito yung Diyos natin, mumurahin ko to sa dasal. Hindi ka drug artist. Baka naka-drug na artist. Addict na Christ, ano ka, si Crisis? Ginawa mo siyang biro, dun mo siya binigo, kaya sana kayanin mo pag siya naman ang nagbiro. Sana, parusahan ka ng Diyos sa mga talk shit na sinabi mo. Sana isang araw, bigla na lang lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo, kainin ng pusa kalapati nyo, magkasakit ka o maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Kala mo siguro, sulat mo, tataas ang level? Pag tinitira mo si Lord parang sa Mobile Legends? Wes, damhin mo ganti ng heaven kasi ginamit mo siya sa kalokohan. Yung bahay nyo, papaulan na niya ng dinosaur. Joke lang. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Total, sinira mo kanyang kalooban, ipapanganak ka ulit na may kapansanan, tipong may sira ka sa organ, mamumuhay kayong mahirap. Pagkakaitan ng pera, pagkain, bahay, kasuotan, uulitin niya ang Earth, tas ilalayo kayo sa Pilipinas kasi ang Las Piñas ilalagay niya sa Pacific Ocean. Oh, shit. Feeling ko naman dinurog siya ni Manda Baliw. Gusto ko yung yung purity nung storytelling ni Katana. Pero
gusto ko si Banda Baliw in a way na talagang sinolid niya yung back at you eh. Parang na-back to you dito si Manda Baliw eh. Para siyang nag-rebat sa mga verses ni ano eh, sa mga lines ni ano, 'di ba? Yung Katana dun sa last battle niya. Ang solid nito, men. Ang solid. Nakakatawa na sapul, 'di ba? Nakakatawa na sapul eh. Kumombo-kombo pakpak si ano eh, si Manda Baliw eh. Parehas may laban pero feeling ko talaga napuruhan siya ni Manda Baliw. Kung 2 minutes dapat, mas mahaba yung round ni Manda. So, bahala na lang kayo. Pero, feeling ko napuruhan siya ni Manda Baliw. Halos buong round 1, yung angle tungkol lang sa Diyos. Ang dating ako lang yung bastos sa kanyang anggulong napili. Nung laban mo ay Bitrom, humugot ka ng Bible galing sa brief. Tangina yung Bible, dinikit sa tite. Kung ako bastos, ikaw gamol. Yo, alam nyo ba, sa 4 na laban ni Manda Baliw na naganap nung 1 taon, 4 din kalaban ang sinabihan niyang adik sa di malaman na rason. C9 adik, BR adik, Bitrom adik. Malala ka talaga, tol. Galit ka sa adik kasi lagi kang napagkakamalang ganon. Di lahat ng may tato, adik o masamang tao, tama? Pero yung ganto, awit ka, brad. Bonus na lang yung tato eh, mukha pa lang adik agad. Na laging batak. Sinong hindi mababad trip sagad? Sa bus pag lumapit ka kap, kundi panic attack, kapit sa bag. Nakakatakot kang tignan, mukha kang haping bayag. Alam ko mukha din akong masama. Alam ko mukha din akong masama. Pero magpagupit lang ako at mag-ahit, tapos na yung usapan. Eh yung mga gantong datingan mo, magbagong buhay ang kailangan. Kung ako, gupit lang at ahit, tanggap na ng tao, di na mo ang illegal. Ikaw bago ka tanggapin ang sambayan ng Pilipino, kailangan mo muna magkumpisal. Mukha madaming kasalanan. Nakakadalawang isip ka isama sa Las Piñas. Parang pag nagsama tayo, nakakatakot. Ako palang mag-isa, alanganin na eh. Pag sinama pa kita, babantayan na tayo ng mga tanod. Bugo, kayo ning piste. Sa imong level pa ako nanaog. Tingnan mo naman yung forma, boss. Mukhang magko-call center ng Tagalog. Panay balait sa mukha, yun yung sandata niya eh. Kaya kahit wak, dahil pangit, matik yung halakhakan. Kung pogi ka lang, pagtas nung talo mo kay Saki, di ka nabibigyan ng laban. Yung binibenta mong marijuana, may halong dahon ng laurel. Tangina, walay, tas todo yung tawanan. Kung siguro yung talas mag-iispit nun, baka may mag-comment. Kung tinatamad ka na, wag ka na lumaban. Pansin nyo ba mga nakalaban niya? Batang Rebelde, Bitrom, Saki, mga magaling umanggal sa liga. Tas nung ikaw na yung kalaban, medyo laylay sila, di malaman bakit humina. Nung napanood ko battles mo, nagets ko sila. Paano bubuo ng mga angle na mabisa kung bukod sa pagiging pangit na OA mag-joke, wala ka ng ibang napapakita? Kaya nyo ba yung one-liners ko? Nakuha pang magtanong, napaka-packshit. Gaano kahirap para sa ganyang mukha na mag-shine sa stilong pabor sa mga pangit? Nagagawa mong talunin mga kalaban na pagdating sa talent lamang. Ikaw may talent ka ba? Wala, pangit ka lang. Ikaw yung pinagpalang pangit. Ikaw yung pinagpalang pangit. Nakatulong pa yung mukha sa mga pagkukulang, lumilikha ng ilusyon. Napaganda pang stilo sa battle at pisikal na anyo, parehong walang bakas ng ebolusyon. Sabihin mong pangit ka, tatawa kami. Sabihin mong pogi ka, tawa pa din kami doon. Gantong mukha, tinatanggalan tayo ng karapatan na mamili ng emosyon. Sana all. Sana all yung mukha pwede maging life hacks. Pero hindi masama yung ganyang mukha. Hindi yon ang kasalanan. Alam nyo yung mga nagsasayaw sa TikTok na mga putol yung paa?
Daming views kasi yung nasa video may kapansanan. Sige lang tanggapin mo yung palakpakan hanggang sa di mo namamalayan. Napatanga ka na ng patanga kasi dito pang TikTok na tanghalan. Ulitin ko, di masama yung gantong muka. Pero labanan to ng estilo at patalasan. Ang masama yung pagsamantala mo dito ng kababawan na yan mismo ang kasangkapan. Kaya sige magpabibo ka lang dyan habang sila'y napapangiti mo't nagagatasan. Ngunit ang hangaan sa talinong tangan-tangan yun ang di mo maranasan. Bigat nun. Feeling ko mabigat yung round 2 ni Katana. Palaging kinikalabutan ako. Palaging nagbibitaw siya ng something sa dulo na parang, dang, oo nga no, parang pag ganun ka. Ay, ako pala. Let's go, Amanda. Ang lakas mong manlait, walang yaka. Oo, tanggap kong pangit ako. Subukan mo ako labanan, pagandahan ng asawa. Oo, nilagay ko yung Bible sa titi ko. Aminado naman ako, tol. Alam mo ano tawag doon? Unpredictable Bible na may bulbol. Yo! Ito pala si Boy Kalkal Facebook, tila manyak sa gilid, tamang silip. Nagtatampo siya kasi sa FB, hindi ko siya inaccept. Wala ka atang isip. Ayaw kitang maging friend. Ew. Kahit sa kalsada, wala kang makikitang magkaibigang baliw. Magkakaaway yan, tanga. Sarap mong hampasin ng kahoy para ma-feel mong ikay aking tinabla. Pero, hindi pa di kita binlock. Hindi ako nagtago. Ikaw nag-lock ng account kasi ayaw mong mahanapan ka ng baho. Sadya ako nakapublic para makita mo. Litrato ng pamilya kong buo, masaganang negosyo, kaibigang solido sa aking sirkulo na kinaiinggitan ng malungkot na taong tulad mo. Sinadya kong hindi ka i-block para makita mo na masaya ang buhay ko. Inggiterong chismoso, yun ang simple na term. Pero sa kakasilip mo sa akin, sa paligid mo, hindi ka na concern. Pagkakamali mo, inaccept mo yung dami account ko. Na may pic ng sexy na girl na isahan kita, boy, ako yung nag-chat sa'yo ng idol pa-confirm. Kaya, kinalkal ko yung Facebook mo. Putang ina mo, ang pangit ng asawa mo. Tamang video okay pa, lakas tama, oh. Oh. Lakas tama ang puta, kala mo kaboses mo si Charis? Tanga, mas maganda boses ko pag kinanta kita sa pulis. Pero ang mag-snitch, no. Ayoko talaga yung gawin. Oo, ako yung baliw, pero ito yung bukod tanging basura na pinandirihan kong kalkalin. Kaya anong ikaw pinakamabangis? Unggoy ka lang sa aming paningin. Matalino man ang matching, naiisahan din. Kaya sila na makakapagsabi kung sino bang mas hayop sa atin, tol. Kung ikaw nagturo sa gorilla kung paano gumanto, ako nagturo sa mga ahas kung paano man traidor. Itong bulol sa R, itong bulol sa R, teka lang, pinaka-wild ka sa gubat, kung iisipin ang hirap. Tinalo ka nga sa motos nung MC na G-Rap. Cute mo ah. Sa kapawak ang tanga. Ang cringy mo mag-spit. Hindi ka cute porket nagbe-baby talk ka. Pasensya na kayo, patubo pa lang yung baby tit. Yan na pa pala. Hilig kasi sa lollipop. Siya lang daw gumawa ng pustiso niya, hinulma sa polytop. Sabi mo, kuya mo si Harlem. Nakakagulat. Hindi ka pango. Parehas lang kayong may problema sa pangungusap. Si Harlem, kung tawagin, Poseidon. Diyos ng karagatan. Ikaw, tanginang yan, Bisayang Aquaman. Niyayabangan niya mga kapwa MCs niya na meron siyang 100,000 views, pambihira. Baka pag nag-million views ka na, angasa mo na din, pati nanay mo ha. Hindi ka na mautusan bumili ng mantika. Kung i-convert yan sa pera, mahina ang kita, excuse. Good news, makakatikim ka sa akin ng grabing views. Kaso abuse, ika nga ni Glock, mayayabang lang ang mahilig magbilang. Ako, kailan mo nakitang niyabang million views ko? Ngayon pa lang. Kala niya siguro 100k views, ganun na yung trending. Feeling niya siguro sikat na siya. Wala kang guestings.
huling nag-invite sa'yo, lending. Ang pinupunto ko sa tinatalakay natin ay yung pinagmamalaki mo, maliit na bagay lang sa akin. Baka ako pa magbigay ng views sa'yo, kahiya ka. Nagmistula akong mandirigma, ako pa nagdala sa katana. Pero sa kanila, pinakamahusay yan. Ayos, ginalingan. Siya yung GOAT dun sa liga nilang yung Benyo Talahiban. Hirap nung pagmamalaki, idol. Biruin nyo hip-hop event tapos yung... Eto, putang ina ka. Hip-hop event tapos yung premyo niya bilang champ, black shoes na pang high school. Ang ina mo ka. Itong katana may bungi kasi nung hinulma ka, malambot mga material na gamit. Let's say, pinanday pagkakatana mo sa liga kung saan may hina ang kasali. Baka pag tinagato sa matigas, ito'y mabali. Hindi puro ang damage nitong espada kasi hindi matibay pagkakayari. Yari. Yo. Sana finilter onte. Malakas din yung round 2 ni Manda Baliw. Ang dami niyang mga tinuhog na mga doon na swak sa masa. Kung baga, yung about sa Facebook, pag hindi ka ina-add or kino-confirm, gagawa ka ng dummy account para ma-add ka, diba? Tapos kakalkalin. Nakakatawa yun, di ba? Kasi nangyari rin sa akin to nung nagpapa-add ako kay Boss Enigma eh. Sabi ko sa kanya dati. Dati ba, mga unang Facebook pa, kung naabutan niyo yung Facebook dati, na may poke pa, di ba? Tapos hindi niyo makikita yung mga post kung hindi public, yung pinapost or kung hindi siya page. Wala pa kasing page dati. So, kailangan ma-add mo yung tao na yun para makita mo yung pinapost niya. So, gano'n. Sabi ko dati kay Alec nun, sabi ko, idol, pa-add, it means nga, add friend. Sa araw-araw ko, tinitingnan kung inad ako, hindi ako inad. Nakakasama ng loob. So, yan. Nag-move on naman na ako. So, yun nangyari naman yun bago pa ako magseryoso sa buhay. So, yun. Alam ko yung pakiramdam na hindi kino-confirm. So, let's go. Manda Baliw. Ang ganda rin nung, yung baliw kayo na hindi kayo pwedeng maging kaibigan kasi magkaaway yung mga baliw. Totoo yun. Kasi pagka legit na baliw ka, yung isang baliw, aawagin mo. Kasi akala mo, baliw siya. So, yung mga baliw, hindi nila iniisip na baliw sila. Yung mga baliw, iniisip nila na normal sila. So, ganon. Kaya magkakaway yung mga baliw. Ang ganda nun. Marami akong mga na-visualize na magaganda. Pero sana, ang sobrang haba ng niya, nag 4 minutes siya no? So, dumoble yung oras niya. Yun lang. Compress lang, no? Pero, maganda yung round 2 niya. Yun nga lang, mas napuruhan ako sa round 2 ni Katana. Game. Alam naman natin kada laban ni Manda Baliw, di mawawala yung nakaw-angle, di ba? Matik yan na nakalatag. Pero pinaka-solid pa din yung laban niya kay Jonas nung binisto siya, ang classic niya magpaliwanag. Paano kita nanakawan? Di naman ako masyadong nanonood ng mga battle. Biglang di nanonood, ang galing. Sa lawak ng rap battle, yung pagkakaparehas, nangyayari talaga yon. Ulol, titi mo may asin. Wag nga Manda. Sino nagsabi nito? Pinagjajakulan mo yung sarili mong puwet sa salamin. Eto. Tungkol sa eleksyon, ikaw ang binoto mo yung PCOS machine. Sino? Ano ba kailangan? May sumuntok muna sa'yo sa mukha para di mo na ulitin. Ayaw ba namin tigilan yung nakaw angle? Sa pag nanakaw, ayaw mo din tumigil. Nalaspag na lang yung rebat mong mali paratang mo, baka kasuhan kita. Ang dating kami pa yung may atraso. Gusto mo kaming kasuhan pero gusto mo din yung pagnanakaw mo walang kaso. Ang lala mo. Magnanakaw, bobo, abusadong pangit. Tas nagpangalang sa isip may depekto, gawa ng salasa ng kapirasong tawa, dyan niya napiling makontento. Hindi man lang ako nahirapan maghanap ng butas, ni hindi napilitang mag-imbento. Mas nahirapan pa akong maghanap ng dahilan para patikimin ka ng respeto. Paano mo ako mapapaniwalang baliw ka?
Yan ang tanong na nakalatag. Napakawak mo magsulat, alam naman nating di ganon kapag may sayad. Nagpangalang baliw, tas below average, mga tula mong putik ka. Baliw-baliwan ka lang, Monggol ako, di na ako normal mula nung umpisa. Tumatangay ng jokes ng kapwa, MC, di ka baliw. Ika'y walang hiya na kawatan. Kaya binagyan ka na ng katana para magpakamatay kang may dangal. Dalian mo! Dalian mo! Di ba baliw ka? Pas ibang saksak na tulando. Saan ko plano ilibing si Manda? Ang sagot, wala akong plano. Paliguan ng gasolina ang bangkay. Wala nang makikinabang sa'yo, boy. At total di naman ako umakain ng mahina. Diyan na lang kita papalamon sa apoy. Tuloy lang ang sunog. Nakala mo nagpapagulong ako. Anong tinitingin-tingin mo sa kanila, gago? Wala dyan tutulong sa'yo. Galing ka na sa jokes mo. Ako nga, hindi talaga ako medyante na tunay. Sa jokes, nagpamalas pa din ang husay. Kung gusto mo makita ano pa kaya kong gawin, isali mo akong isabuhay. Pero hindi next year. Sa finals mo ako isali. Di ko na patatagalin to. Kung sinong manalo sa semis mamaya sa finals, maglaban kaming tatlo. Ano? Kahit 2-on-1, putang ina. Di na ako magpapapigil. Kung sakaling matalo man si EJ mamaya, sige, kampi kami ni GL. Ikaw, umuwi ka na. Huwag ka na babalik dito, ha. Mag-tricycle ka na lang ulit maghapon. O kaya maghabal-habal ka na lang na ang sakay 5. Total, ikaw lang gumagawa nun. Binigay mong warm-up, malamig na. Di na yan makakabangon. Tapos na ako magpainit, boss. Kita-hits tayo sa ahon. Okay ba? Okay ba? Okay. Ganun lang, di ba? So, compress mo sa tamang oras, di ba? Tamang oras is the real key. Ang init dun di ba? Ang init nung round 3, di ba? Talagang confident siya dun sa skill at talent niya na salang mo ako sa finals, boss, di ba? Pak, ganun. Ganun dapat. Tsaka, nakita ko yung yung round 1, nagpatawa siya, round 2, sumeryoso siya, round 3, sumagad siya. Kaya, tingnan natin si Manda. Game. Pa? Yo! Nakaw Angels, tol, gasgas na pantira. Sabihin mo yan kung sa buong rap battle career mo, wala ka pang nakakagayang linya. Hype ka lang ngayon, hype ka! Pero di ibig sabihin like ka na din. Hindi ka worthy like a diamond, dapat talent mo like a gem. Huwag ka masyadong masolve sa papuri. Utu-utu ka pa man din. Yung mga taong yan, karamihan, mga siraulo men. May nasasabi pa rin matapos mong pasayahin. Dati, favorite din ako. Ngayon, meron nang nagagalit. Huwag kang mag-alala, magkaka-haters ka rin pare. Siguro 3 battle pa, kukupaling ka na rin sa comment. Huwag niyong kabilibantong panggap na Diyos. Nako, malaking trouble. Tandaan ang nakasulat sa Bible. Kamatayan ng parusa sa mga nag-worship ng false idol. Tiwalag na disciple. Pinapaniwala tayo sa maling opinion. Tila, gumagawa ka ng sariling relihiyon, pues mali iyon. Huwag natin itong pagkatiwalaan. Mukha ka pa namang leader ng kulto na mangmolestya ng bata ang libangan. Manyakol na kapag nakakita ng picture ng baby, didilaan. Ganun pa naman karamihan, yung mga leader ng simbahan. Hindi mo alam ang yung ginagawa at sinasabi, tol. May demonyo sa utak mo na in control. Simulan mo na ding magtago as soon as possible dahil soon makukulong ka na din, Pastor Apollo Kibulol. Napanood ko yung 44 bars mo. Ang galing din. Malay mo, kunin ka ni Glock 9, magkasintada ng dingding. Mga laban mo, di naman entertaining, lalo yung style mong pananakit ng damdamin. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga Indianong tumatumbling. Hindi ako yung baliw na seryoso, nakala mo si Sayad. Hindi rin ako baliw na parang tuwing na makalat or Omar na mayaman. Ako yung baliw na wala nang iniingatan at halos di na nasisindak pagkat tinakasan na ng takot. Ako yung baliw na kahit anong sabihin ay walang pakialam. Kaya speaking of pananakit mo ng feelings, paano mo yung gagawin sa baliw na wala ng pakiramdam? Oo, wala akong kabatch.
Sa pangmamaliit mo, thank you. Pero wag ka. Unang salang ni Manda B, puno ang venue, year 2022, pinakatinaong debut. Kumbaga sa nakahain, naging paborito mala main dish sa menu. Selfie bars. Unpredictable pag ang baliw ka duel. Makakarinig ka sa akin ng mga katagang wala sa Google. Timeless ang one-liner. Sa battle, yun ang OG. Old school comedy ko ay classic, mga malapelikula ni Dolphy. Kaya kung ikukumpara tayo, sorry, style mo baduy. Yes, it's true. Mas masarap pa ding manood ng mga battles na lap trip at walang issue-issue. Kaya wag mong binabaliwala aking kakayahan. Itong minamaliit mong mababaw ang maglulubog sa'yo sa kahihiyan. Hindi puro mura. Itong nasulat ko, putang ina mo. Wala din ganong bars, purong salitang totoo. Sige, lait sa estilo. Kung katatawanan, maliitin mo at pagtawanan. Si Sinyo, tingnan nyo na lang. Sa komedya siya yumaman at hanggang ngayon, #1. Sinyo, isang 2XL lang. Masakit ang katotohanan. The truth really hurts na pinaglaruan ko lang tong sword gamit aking simpleng words. Kaya dito sa nagtatampo kong fan, huwag ka na madismaya. Bati na tayo ha. Add mo na lang ako ulit. Accept na kita. So yan nun, mas mahaba lang yung mga overtime ni Manda, no? Isa lang to sa tips ko na yung selfie bar, mas magiging effective siya sa round 1. Kasi pang ano yun eh, pang warm up. Sa round 3, mas maganda na dito mo na kakatayin mo talaga ng todo yung kalaban mo sa round 3. Kasi ito na yung dito na magkakalaman sa round 3. Kaya, pero kung papanindigan mo yung pagiging komedyante, hindi na siya hindi na siya appropriate sa panahon ngayon kasi yung mga audience, yung community, mas matalino na sila ngayon. Marunong na silang makinig, marunong na silang mag-rhyme, marunong na silang mag-judge. So, kung ipipilit or kung ipapasok pa rin yung pagiging comedy, at least isang round, 'di ba? At least isang round and then round 2 seryoso and then round 3 katayan, 'di ba? Tips ko lang naman 'yon kasi basically, dito talaga sa mga gantong laban, mahalaga yung, parang sa sports, mahalaga yung atake, defense, offense, and then ilag. Ilag dun sa mga distraction, sa mga emotion. Kasi, talo ka pagka napikon ka, mawawala ka sa sa concentration nung ng verses mo, ng lines mo. Doon nagandahan ako sa round 1 ni Manda Baliw kasi nag-rap skill siya. Pero all in all, sa pagiging concentrated, sa pagiging puro, katana, di ba? Let's say sabihin natin round 1 kay Manda Baliw and then 2 and 3 kay Katana kasi napuruhan ako tsaka yung creativity nung storytelling, yun talaga yung isa sa pinaka na-turn on ako kapag maganda ka mag-connect sa mga lines, kapag creative mo, tinahi yung mga reference mo, isa yun sa nagpapalakas ng laban, diba? Yung pagiging comedy, OG yan, classic nga, 'di ba? Yan yung mga standard back then. Pero the more na nag-age yung yung flip top, gumaganda yung yung parang alak, 'di ba? Sumasarap siya kapag mas nagiging creative ka, kapag mas nagiging pulido ka sa pagsulat. Kaya guys, palakpakan natin. Nakita natin yung evolution, di ba? Evolution of flip top. Kaya masabi ko yun. Let's see. Tingnan natin sino panalo. Manda Baliw versus Katana. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng Murado, 4-1. Magigay para kay Katana. Salamat pa din kay Manda. Di ba? Guilty or not guilty?
not guilty, syempre. Pero for one, di na masama, may bumoto pa rin kay Amanda Baliw. Congrats pa rin, kuya. Okay naman yung pinapanindigan mo na OG ka, wala kang kabatch. Gusto mo pa rin na maalasinyo ka, nagparinig ka na 2X, 2XL na size ng shirt. So, okay din yun. Okay naman na may mga ina-idol tayo. Pero, syempre, dito ang labanan, yung creativity mo bilang isang persona, bilang ikaw. So, ano yung magseset sa'yo ng skill na ikaw lang yung meron. So, pag nakita mo yun, panindigan mo na, hindi lang ako parang si Sinyo na nagpapatawa. Ito yung signature ko, ito yung gusto kong ipakita, ito yung gusto kong matutunan din ng iba, ito yung ipapamana ko sa younger generation. Boom, ganun. So, yun, kuya. Amanda Baliw, ayos naman yun. Dami kong lap trip sa'yo. Dami kong naalala sa'yo. Congrats. Congrats ka, Tana. Para sa akin, ikaw ang labubo. Labubo ni Madam. Ikaw ang aking labubo. Minsan hiraming kita, sabit kita sa bag. Joke lang. Yun, ayos. Di ba? Ganda. Panis. Boom. Panis. Boom. So, sana ganda lang, di ba? Maganda. Abangan natin yung finals kung makakapasok si Katana. Yes! Gusto ko maglaban si Katana at si Vitrum. Laban nila mga manyakis. Yes. Diba? Why not? Diba? Porke no? Game. Kita-kits tayo sa susunod na video. Ako pa rin ang nag-iisang battle-hatolera ng taon. Minsan emotional, minsan bias. Pero nandito pa rin ako para sa inyo at para sa lahat ng ating manonood. Shoutout sa inyo, mabuhay kayo at salamat sa support at salamat sa pagtanggap. God bless at ingat pa rin po tayo palagi. Adios! Hasta mañana!